po is fully for pamana. This is a socio-economic project which Ayun na nga. Pero yung 2.6, may pamana rin nakapaloob doon eh. actually sir ma'am yung O sige, i-breakdown na lang natin. Wag na tayong mag-away dito. Mas maigim na, nakatulad ng sinabi ni Senator Tulfo at yung hinihing ko kanina, i-breakdown po natin yung 7 billion ng OPAP, yung 1.9 na lumabas sa 2.6, yung karagdagan na 440 million na kare-release po lamang ng DBM, at itong huli na naalala ko, meron pa pala kayong trust fund, yung multi-country donor support for the normalization project. At andito yung support mula sa iba't ibang bansa, katulad ng USAID, ng Japan at iba't iba pang mga bansa. Pwede bang malaman kung magkano yung nasa trust fund na natitira at yung mga dating naibigay, paano ginamit? ma'am for the pamana project which comprises the increase basically Hindi, kabisado namin yung pamana po. Tinatanong ko yung foreign funded trust fund. Magkano na riyan? At bakit hindi binibigay yung breakdown? ma'am we will submit the complete report considering that we have many donors including EU, Japan and Can you also- give me a rough estimate of how much money is involved? for the EU they Hindi provided lahat-lahat, yung total. Tsaka na lang yung breakdown. More or less. I don't have the figure right now, Your Honor. O para sa EU, for example. EU, they have given the PD BARM. We called it Hindi, magkano? that is 24 million euros. 24 million euro. Tapos yung sa US US we have not received any from the US because they have given o it. Japan, Japan, we have some support, but it is being given. Norway. The funds Yeah. are not given to us, Your Honor. Yeah. Ang mahalaga, katulad ng sinabi ni Senator Tulfo at ng chairman ko, talagang ibigay natin para maging transparent at walang turuan, walang sisihan. Dahil inaalam lang natin kahit donasyon yan, talagang kinakailangan na maging accountable pa rin po tayo. So at the earliest possible opportunity as requested by the chairman within 1 week, please submit the total funds that have been collected in the trust fund and the disposition thereof. Thank you. Yes, ma'am. We will submit. Secretary Galvez, 1.4 billion, sabi mo 40 million euros, that's 1.4 billion. Being it is a World Bank ang nagano po fund manager po niyan. Wala po sa amin po 'yan. Wala. Wala Hindi- po sa amin po 'yan. Hindi napunta sa inyo. Hindi po napupunta po sa amin po 'yan kasi ang ano po 'yan, diretso po sa BARM po na pupunta 'yan. Pumunta sa BARM. Yes po, ang ano po niyan is the SPA is being signed by myself, the DFA and also with the Department of Finance. And the fund manager of this are World Bank and also the UNDP. Pero kasama dapat sa trabaho niyo po, sir, na i-monitor to make sure na Yes, itong yes, pera sir, ay yes, well sir. spent. Yes sir, actually So, sir, give us an accounting of this 1.4 billion, saan po napunta to? Paano ito Actually, na-disperse? Paano ito nagastos? actually magaganda po yung yung programa, especially yung Japan. Ang programa nila recently na we have signed with the DFA is yung yung food for schools. They're giving food for students, 15,000 targeted students. At the same time, may local production po, yung food na ginagawa po nila is locally produced by the farmers. Yeah, sabi nga po kanina ni Senator Amy, para hindi ko kayo pagdudahan, hindi ko kayo pag-isipan, dapat transparent po lahat. Dapat lahat documented. Yes, Kasi yes. kung, sir, salita ka lang, sabi mo, the body, commission, pagdududahan talaga kayo. Hindi nyo ako masisisi na I'll cry corruption. Because wala kayong mga dokumento, wala kayong mga ebidensya. So tulad nito, 1.4 billion, okay, sabi mo, pumunta sa BARM. Pero dapat, since dumaan sa inyo o hindi dumaan sa kamay nyo, kasama sa trabaho nyo, i-monitor to make sure itong 1.4 billion were well spent money, hindi po napunta rin sa corruption on the other side. Yeah. Di ba, sir? Bali po yung po yan, yung implementation po niyan is being implemented by the foreign fund managers, which is basically yung foreign fund managers are Pero dapat, sir, mag-assisting kayo. Kasi kasama po. anong alam ng mga foreign bank managers sa proseso natin, sa kultura, sa tradisyon? Actually Pero po, sir, trust fund, di ba nasa pangalan po ng AFP? sir, yung trust fund po, yung Bangsamoro National Normalization Trust Fund is being handled by the World Bank. By the World Bank. Yes po. Bali po ang proseso po niyan, Your Honors, is that
Yung BARM at saka po yung yung foreign funder, mayroong mga intended na mga beneficiaries. Pero sino pang nag-identify ng mga beneficiaries? BARM po ang nag-identified. But they go through you. Kasi kayong may trust fund. Bali po lang po ang sa akin is para lang po sa special power of agreement para po ma-approvean po yung pondo na mai-transfer po doon sa BARM. Kaya nga, pero meron dapat talagang Meron po kami proseso na kailangan dumaan pa rin sa inyo. yes po, bali po ang Since dumaan sa inyo, dahil kasama sa trabaho ninyo na alamin to make sure na yung donation na dumarating from World Bank well spent, yun ibig sabihin. Yes sir. Actually sir, we have the validation and monitoring. Kaya nga po may mga So pakitanong lang po sa BARM paano po nagastos ng 1.4 billion? Pwede yung euros? Yes sir, we will provide you this. And all other donations? Yes. Kasi magdududa po yung tao pag hindi nyo po na-account to. Yeah po. Thank you, sir. For information po Senator Tulfo, yung sir yung decommissioning po ng combatants, ang pera po is tinatransfer po natin sa DSWD. So wala po sa namin, sa opisina po namin. Alam ko po yun, sir. Pero kayo po ang nag-identify. Tama? Hindi naman magbibigay ang pera ng DSWD kung walang go signal sa inyo. IDB po ang nag-identify ng combatants. Sir, kayo po ng sundalo, mga sa military, ang nagsasabi kung sino ang combatant o hindi. Yes sir. Exactly. And then through you, the DSWD will release the 100,000 pesos. Yun po yung sinasabi ko. Yes, sir. Kaya nga sir, para hindi natin magpaikot-ikot, sa susunod na hearing, gusto ko po accounting of this 2-point-something billions. Dahil kung hindi sir nyo ma-account na mabuti, maasahan nyo po, harangin ko po yung nyo, Yes, we will make a presentation, Your yung Honor. budget. We will make a presentation. At last na lamang po, paano nyo po binivet yung pagbibigyan ng amnesty sa lahat na po, whether NPA and MILF? May proseso po ang Yeah, actually, I asked that question already. Sige, you can answer it again, attorney. Thank you very much. Good afternoon po, sir. For the applicants for amnesty, within 5 days upon the filing of the application, we refer the application to the NBI, to the AFP and PNP for vetting, including the court and the prosecutors, who are members of the local amnesty board, sir. So PNP, NBI, AFP, AFP. prosecutors, and the Okay. courts. The court. So very good. Kung ganun, okay sa akin yun. Kasi nandun yung AFP especially. Ngayon, ang sunod kong katanungan, ano po yung guarantee na yung mga nabigyan natin ng amnesty ay hindi na babalik sa bundok? Halimbawa sa NPA. Meron ba tayong mga programang malinaw to make sure na sila ay hindi na babalik sa dating gawi? Insofar, sir, as the National Amnesty Commission, sir, wala po kaming guarantee. For the social programs, it is with the OPAPRU and other government agencies. Okay. Ano pong programa meron tayo para masiguro na ito mga nabibigyan ng amnesty ay hindi na po mamundok muli? Meron po tayong na-establish na transformation roadmap for the combatants, families, and the communities po, Your Honors. It has been approved by the Security and Justice and Peace Cluster. Ito po naman nabibigyan ng amnesty. Lahat po ba? Kahit na siya ay ng rape, siya ay nagnakaw ng kalabaw, ng loob ng mga bahay para may pagkain yung kanyang grupo, kasama to sa nabibigyan ng amnesty? Mayroon pong qualification na Your Honors na yung mga crimes against chastity and also humanity hindi po kasama po doon. Kasi may mga balita, especially sa ABB, na nagbalik loob sila, hindi sila monitor, then nagagamit sila kuminsan ng mga politiko, gun for hire. Nagagamit sila ng mga grupo sa assassination. Do we have a monitoring mechanism? We have a very strong monitoring committee. We have the Joint Enforcement and Monitoring Committee. In fact, Your Honors,
nandito po si Kaingka, siya po ang head ng ABB, na again assure that wala pong ganun na nangyayari na bumabalik po sa ano. Oh, okay, Ma'am Maria. So, kayo po ang nagmo-monitor Good na morning. para masiguro na yung nag-surrender at nakakuha na ng benepisyo sa ating gobyerno ay hindi na po mamumundok. Opo, Your Honor, Senator Tulfo, Senator Estrada. Magandang hapon po. Kung ano po, babasahin ko po muna kung pwede allow ninyo yung position paper.